Hello mga katandims, Kalingap Jomcar, kumusta na kayo? Hello, it's me, Darlene Vlog. So, mayroon po tayong reaction na dalawang topic sa oras na ito. Pero bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Paul, si Atina Vlog, si Kalingap Rab. Siyempre, mga kasama natin ito sa Team Kalingap, mga charity vloggers, ambassador, mga reactors, TPT, kayo na mga supporters, manonood, silent viewers, marathoner, shoutout po sa inyo lahat. At siyempre, shoutout kay Jomar at kay Carla. Pakisubscribe po ang kanilang mga channel. Ang channel ni Kalingap Rab na Kalingap Tahanan, Rab Matubang Vlog, at siyempre Kalingap Rab at ang channel na ating mga kasamaan sa Caraba. Shoutout po sa inyong lahat. So, mayroon pa tayo reaksyonan. Ito si Bridget, no? Reaction ni Kuya Julie kanina. Nanood ako sa live niya. At siyempre, napanood ko rin itong vlog ni Kalingap Rab ito kay Bridget. No? Ito si Bridget, nakita ko rin sa personal, maliit ang mukha niya. Sabi nga, anak ko, ang ganda-ganda niya. Para siyang Koreana daw. May sinabi siya na pangalan May sinabi siya na pangalan ng kamukha niya na Koreana. Kaya maganda to si Bridget. Alam natin, na ito si Bridget ay sumasali siya sa mga beauty contest, sa mga fashion show, at masipag din to si Bridget sa kanyang pag-aaral. At ito nga kung naalala po ninyo dati na may na-vlog dito kay Queenie at saka siya, na parang interview sa kanilang dalawa. At maraming mga katanungan na sagot nila. At isa itong tinanong kay Bridget kung gusto ba magkaroon ng love team. Kung naalala po ninyo, at sa pagkakatanda ko po, ang sagot niya is papayag daw siya. Papayag siya. Pero yung sa mga pa niyan, may narinig ako na nabasa rin natin sa comment na ito si Bridget daw ay my boyfriend. At ang kanyang boyfriend daw is kapatid nito ni nito ni Kalingap. Ito na itong coach, si ano ba tong coach na ito? Na si Adonis, si Adonis. At yun nga, sabi nila, di ba naka-scout sa kanya, ito si coach, naka-scout kay ito ni Bridget. At ang narinig ko na ito si Bridget, ang kanyang boyfriend, ang nabasa ko sa comment, ang boyfriend ni Bridget is ang kapatid ni Adonis, na para bang yun nga tinulungan kasi ito nga. Yun nga, sa kahirapan din ito si Bridget is masipag talaga sa pag-aaral, at yun nga, di ba, napuntahan. At hindi ko alam kung sino ba ang sa kapatid ni Romeo ang kanyang boyfriend. Ito naman ito si Mike. Kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba katawan ko? Kapalit-balit ba ako? No. Then why? Oh, please. Hindi ka nga dito. Ba't ka ba nanggalit? Sorry. Because I don't jealous. I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang. Napapanood natin sa Kalingap Tahanan, tinambal siya kay Kyla, 2 beses na meron silang actingan, pero parang 2 beses lang ata na vlog. Dahil parang umayo ata si Kyla atang umayo, ang sabi na ayaw na niya ng love team. Hindi ko alam. Pero nakita ko talaga doon sa dalawa. Ito si Kyla at saka yung batang yan is ang ganda ng nila, spark nila. Para bang ang ganda ng kanilang yung pag-uusap, ang ganda ng kanilang tambalan, yung bang may mga actingan sila is bagay talaga sa kanila. Kasi sabi ko, pwede sila pero hindi pakiligan na magliligawan. Ang sa akin, ang aking idea, suggestion din na kung example nga silang dalawa, meron laging challenge na mag-actingan sila, gagayahan ang movie na ito. So within sa whole vlog, siyempre pag nagsimula pa sila, i-acting nila itong movie na ito hanggang sa matapos nila nga ilang shoot, ilang minuto ba na actingan, So pagkatapos niyan, yung kwentuhan na naman, vlog na naman, pag-uusap. Yun ang gusto ko, walang kiligan na katulad dito sa Jomcar, katulad dito sa EDC na yung
teleserye ng buhay na bibigyan kayo ng topic o bahala na kayo anong pag-uusapan niyo. Pero dito si Kyle at saka itong batang ito sa akin, gusto ko ganyan. Okay, 1, 2, 3, action. May gagahin sila sa movie, kung anong mga movie na kanilang gagayan. Kasi doon natin sila nakilala at gusto ko rin ng gano'n. At yung nagulat lang ako dito kay Bridget, nung na-vlog si Bridget na pinakilala itong bata ito, sabi ko, sino to? Parang kamukha nito ni Mike, no? Nagpakilala siya, yun nga pala. Tapos binalikan ko yung kalingap-tahanan, o siya nga, akala ko parang kamukha, o sino ba talaga yun? Binalikan ko, yun siya pala. Ito pala, no? So yun nga, ang maraming nagsasabi sa comment na hindi daw kapatid, no? Just sa vlog, may live ni Kuya Jolie. At ito naman, maraming nagsasabi na kapatid talaga ni Romeo. Pero makita natin, no? Magpapasingit ako ng short clip. Yan. Diba? Parang pagkakita ni Bridget, parang tingnan niyo yung ulit. Dito, tingnan niyo ulit. O, ayun na, ay! Bro, hindi yan! Yan pala. Ito, Bakit ba ako lagi ako di mo pinapansin? Kilala ko to, kapatid ni Romeo. O, di ba nakita niyo parang gumanon si Bridget to. Pero iba ang pagkakagulat niya, iba yan. Sa katulad ng ibang lalaki na first ipakilala ang lalaki, parang magulat sila agad. Parang maano sila ba na first nila na meet, di ba? Katulad nito ni Krista, si Nicole, sinama, nagulat. Ito si Jomar, ang pagkakita ni Carla, parang iba ang pagkulat. Ito parang gumanon parang iwan kasi sabi nila magkakilala daw. So parang ang iba na awkward and weird daw kasi yung dati magkakilala. So parang hindi daw sila kinilig. Pero titingnan natin, ang galing na batang ito magsalita. Pero sabi niya, inusto kita, nangungumusta. So parang ang acting ng batang ito, parang hindi niya kilala niya, parang kilala niya somewhere na nakikita sa Facebook, kinukumusta, ano. Katulad niya, nakita kita sa post mo, gano'n. Parang ba yung pagsasalita ng bata ito is parang hindi niya nakikilala sa personal, nakilala lang niya sa kwento, nakilala na niya sa mga post, no? Pero yun na, mga comment is, dati daw magkakakilala kasi itong bata ito is nagmo-model din. Ito si Bridget is nagmo-model din. So, ang iba naman is, dati daw sila magjowa o magjowa pa. So, iwan ba ano ba talaga ang totoo? Pero kung sa akin naman, kasi nasimula naman, no, pinakilala naman sila. Pero kung may part na may spark, no, na magkita na ni Kalinga Prab na maraming susuporta, baka ituloy. Pero kung mananawagan ang lahat na gusto nila si Kyla talaga at ang batang ito, majority, depende kasi minsan ito si Kalinga Prab, ang sinusunod niya, anong majority na request ng mga supporters. Pero sa akin, kahit sino. Pero sa unang tingin kay Kyle at saka batang ito, parang doon din ako kinilig na meron silang kagayahin, ang ganda. Pero kung si Brit talaga at saka itong batang ito, titingnan mo, parang batang-bata talaga siya, no? Parang mas bata siya kay Bridget. Pero isipin mo baka magkaedad. Pero kung si Kyle at saka ang batang ito, pag magkatabi, parang magkaedad talaga, no? So, iwan talaga. Pero sa tingin ko, kung susuportahan din natin ito si Bridget at saka ito si Mike is maganda rin ang tambalan kasi hindi magkakailangan dahil magkakakilala na, di ba po? Yun lang siguro parang nagulat, sabi nga ni Bridget na akala ko sino. So, iwan ko kung totoo ba yung sabi niya na hindi niya alam kung sino ang ipapakilala, no? Kaya siguro siya nagulat na pagtingin niya gumanon agad or baka alam niya, I don't know, no? Pero sa akin, supportahan na lang natin kung ano ang desisyon ni Kalinga Prab. So dito na naman tayo kasi napanood ko rin sa reaction ni Kuya July, napanood ko rin dito sa ibang reactor na itong sagot ni Mac, Super Max sa bahay ni HC. Nasabi ni Viance, nasabi niya kaya nasira daw ang bubong dahil sa bagyo. So kung dahil sa bagyo, meaning, di ba bagong gawa ang bahay? Diba? Bagong gawa ang bahay. Tapos, kung nasira sa bagyo, di ba dapat masira ang bagyo dito sa mga gilid-gilid? Kung natotoklap, talagang totoklap. Ang nakakapagtataka, bakit hindi sa gitna talaga, no? Meaning, so hindi matibay ang pagkagawa kasi bagong gawa lang ang bahay, masisira na agad sa bagyo. Sabi niya, nakasira daw ang bagyo daw kasi halos lagi-lagi ang bagyo. Pero, bagong gawa, pero ba't ang bilis naman sirain ng bagyo, di ba po? So, at sabi pa niya dito, no? Ipaparinig natin short clip na nagrereklamo daw, bakit daw ang bahay ni Carla is
parang wala daw. Pero ito ang sasabihin ko, no? Sa vlog ni Cynthia, iwan ko saan episode yun, parang may nabanggit siya na tumutulo. Pero, or baka mali lang ako, na hindi na nasasabi pag binibisita, hindi niya nabanggit na tumutulo. Pero ito ang totoo, no? May nagsabi sa akin na sponsor, nakapunta sa bahay nila, na tumutulo daw. May tumutulo sa bahay nila, Carla. I don't know kung malaki, kung marami, kung saan ba ang tumutulo, sa kusina ba, sa kubeta ba, sa kwarto ba, sa sala ba. Basta nabanggit lang daw ni Nanay Cynthia dito sa sponsor ay may tulo ang kanilang bahay. So hindi ko natin kasi siyempre kwentuhan, nakapunta sila doon, kinumusta ko, yung pagpunta nila doon, no, kwentuhan, yun daw, nabanggit talaga ni Cynthia na may tumutulo sa bahay nila. Pero hindi niya nabanggit kung gaano kalaki, kung saan banda. So yung sabi ni Supermac na bakit sila Carla, bahay nila hindi nagreklamo. Supermac, mali ka mo. May tumutulo rin sa bahay nila. Sana mabisitahin din ito. Pwede rin magtanong kina Cynthia kung may tumutulo ba. O baka hindi lang nagreklamo ito sa Cynthia. May tumutulo, hindi na nila sinabi sa vlog, hinayaan na nila, no? Kasi pag may tumulo talaga sa bahay is dyan madali mabubulok ang bahay, no? So yun nga sabi ko sa thumbnail ko nito nga, anong hindi tumutulo ang bahay nila Carla? May question mark. Kasi na-comment ko to sa vlog din ni Kuya Julia, anong hindi tumutulo? Tumutulo nga. Kasi ang sponsor nagsabi, no? Nakausap ko talaga sponsor, pumunta sila doon, nagkumustahan, yun daw nagpunto ni Nanay Cynthia na may tumutuloy na ang kanilang bahay, pero iwan kung saan banda. So yan na lang po, no? Sinagot ko lang itong sabi ni Supermac sa interview sa kanya. So yan lang po. So sana mabisita din ang bahay nila Carla, no? Kasi sayang ang bahay, masira kung hindi maagapan na agad, baka mabulok ang kisame. So hanggang dito na lang po. Shoutout po sa lahat. Bye-bye. And see you in my next reaction video. Shoutout po sa inyo lahat. Keep smiling everyone. God bless.